So once again, welcome to our SSS online seminar. So ang topic natin today is how to register and use My.SSS as an employer. So makita natin dyan, may chat box tayo na yung iba siguro nagamit na kasi kanina nag-sound check na po ako. So kung if in case merong mga questions, kumbaga nabanggit ko na yung topic na yon and then may nakalimutan siguro ko or baka may mga question pa kayo regarding that, pwede natin gamitin yon, no? Pero please, yung mga question po natin is all about the employer account po. So una, sabi nga natin, lahat po ngayon is ang pinakaan natin is stay at home tayo dahil sa COVID-19. So paano ba tayo magbabayad naman for employers, regular and household? So ngayon medyo wala tayong over the counter kasi nga nagsarado, no, yung mga business establishment, pero meron din tayong mobile facility. So sa CIS Bayad Center Incorporated. So pwede po tayo magbayad doon as employers. And syempre kung may mga queries naman tayo, pwede rin natin gamitin yung IVRS, yung Interactive Voice Response System. So this is an automated response for the inquiries po na mga ito. So yung mga benefit claim ninyo, yung eligibility, contributions, yung mga status, pwede tayong tumawag dito. So kung NCR branches kayo, just dial 7917-7777 and nasa right side naman yung for non-NCR branches. So nandyan po yung mga pwede nating tawagan. So don't worry, sabi ko nga after nyo maipasa ang inyong evaluation form, magkakaroon kayo ng copy ng presentation. So next, kung gusto niyo naman po through text naman, text SSS to register, text SSS reg, SSS number, then birthday, 22600. Kaya lamang kung may service fee ito na 250 for Globe and Smart subscribers and 2 pesos naman for Sun Cellular subscribers. So yan din yung mga pwede nating itanong na yung contributions, claim status, balance, branch location para at least after this pandemic, no, mas alam na natin saan ba tayo pwedeng magpasa ng mga benefits na ito, yung pinakamalapit na branch sa atin. Siyempre, yung mga requirements, and kung nakalimutan natin yung PIN, so pwede natin i-reset, and help on keywords naman. So our topic for today is all about the Enhanced SS website, no, sa employer. So ano kaya yung mga pag-uusapan natin today? So the topic outline, first, paano ba mag-register as employer? So para to sa mga employer natin na hanggang ngayon hindi pa nakakapag-register. So second, how to use employer online account. Once na nakapag-register ka na, ano ba yung mga pwede mong gawin dito? So makikita natin yung employer details, pwede tayo mag-submit ng subsequent employment report, pwede tayo mag-certify ng salary law ng ating employees, pwede tayo mag-submit ng sickness notification, submission of maternity notification, ELCL, ER3, at syempre papaliwanag din natin yung sa PRN. So may option tayo dyan. 3 options po yan, iisa-isahin natin, maya-maya po lamang. So sa My.SSS portal employer account, to register, kailangan na natin pumunta sa https://www.sss.gov.ph. Ayan. So, for employer accounts, kasi dalawang klase yan, member login and employer login, ang i-click natin is employer login tab. And syempre, i-click natin siya yung not yet registered in My.SSS. So, click natin siya dito. Once na na-click natin yan, kailangan lang natin, ito yung phase 1, no, ng My.SSS employer registration. So, kailangan lang natin i-supply yung mga information as reported sa Social Security System. So, ito po yung tinatawag nating CAPTCHA. Ayan. So, gagayahin lang natin, enter the code as it's shown kung nakumpleto na natin lahat ng details dyan. And then, click submit. So, once na na-click natin yan, yung nilagay natin dito na email address, doon namin ipapadala, no, yung notification. Ayan. So, once na napadala sa email niyo yun, i-click nyo lang yung blue link and then magpo-proceed na tayo sa phase 2 ng My.SSS employer registration. So, kung makikita natin, lahat ng mga sinupply nating information sa phase 1, andito na siya.
So ngayon dito sa phase 2, ito naman yung sasagutan natin. So kung single proprietor ka, i-check mo lang itong box na to. But then kung hindi naman, ito yung kailangan, employer authorized signatory. So make sure lang nang ilalagay natin dyan is yung nasa L501 natin, no? Kasi for verification din and confirmation niya ng branch kung talagang yan ba yung nakalagay. And then para sigurado rin tayo, ang gamitin natin ditong email address is the official address, no, ng company. Kumbaga, kung taga-HR ba o taga-accounting ba, sabihin natin hr@abc.com.ph. Ganun na lang. Kasi if in the event na umalis, no, baka lumipat ng company itong si employee nyo at yun yung nilagay niyang email address, mas may hirapan kayo makapagbukas ng inyong account. Okay, so kung naging successful naman ang ating registration, makaka-receive tayo ng email approval ng ating My.SSS employer registration. So to activate your account, click nyo lang itong kulay blue na ito. And syempre pinapaalala namin that you are responsible na hindi ma-access na ng unauthorized person lahat ng mga account, nanditong data sa inyong account. Pero kung may mga ma-encounter tayong problem, pwede nyo kaming i-email sa onlinserviceassistance@sss.gov.ph. I-indicate lamang ninyo ang employer ID number and company or business name. Okay. So ngayong nalaman na natin paano ba mag-register sa ating online account. So ang tanong naman gamitin itong ating employer online account. So yan yung number 2 kanina yung pinakita ko. Ano ba yung mga pwede nating magawa or makita dito sa ating employer account. So ito lahat yon under e-services, yung mga nabanggit ko kanina, ito yan. So what if gusto nating mag-inquire? Ano ba yung makikita na? Kasi kadalasan itong mga employees natin, no, natatakot sila mag-register sa website kasi akala nila pag nag-register sila, makikita rin ng employer. So ito lamang po ang makikita ng isang employer representative, no? So makikita lang natin dito kung tama ba lahat ng mga details. And then, ayan, kung anong klaseng business description ba yan, naka-register na ba kayo sa SMEC payment through the bank, saang bangko ba naka-enroll. Okay? And then, ano-ano yung mga pwedeng gawin? Pwede tayo mag-submit dito ng employment report. Pero once again, tulad na nabanggit ko kanina, for the subsequent lamang ito. Kasi kapag initial, kailangan ito ay kasabay ng R1, no, yung employer registration. So, ibig sabihin kasi ng initial, yung nagre-register pa lang kayo kay SSS, ito pa lang yung employee nyo, kahit isa pa lang, diba? Pero kapag dati na kayong employer ng SS, nakapag-report na kayo kay SSS, and then meron na naman kayong bagong mga empleyado ngayon, pwede nyo nang gamitin ito. So, pwede nyo submit. And then, ang kailangan lamang is i-enter nyo yung required information, yung SS number, last name, first name, middle name, extension, date of birth, date of employment, monthly earnings, and position. So, i-click lang natin tong add. So, once na kinlik natin tong add, makikita natin ito dito sa baba. Okay, so new record successfully added. So, makaka-receive din tayo, no, ng email confirmation. So, makikita dito na you have successfully submitted your employment report to SSS for gantong company. And then, ito yung transaction details below. Okay, ilan ba yung employees na sinubmit mo? Ano-ano yung mga SSS number? So, for certification naman ng salary loan, kasi kapag employed, itong member, di ba meron din silang online account. Pero, kapag sila ay nagpasa ng salary loan application, kailangan ng certification from employer. So, ito ay kailangan nyo i-certify for a period of 3 days. Okay, so once na meron kayong mga nag-loan na tao, ayan, makikita nyo dyan. So, bakit kailangan pang i-certify ng employer? Bakit kaya may yes or no dito? Kasi kung pumasok ito sa inyong account, maraming employer kasi po yung nalilito dito. Kung pumasok ito sa inyong account, that means per SSS record is qualified siya to avail such loan. Pero as employer representative, kayo yung nakakaalam kung magkano na lang ba yung nasa payslip niya. Kasi di ba may mga company
ruling tayo pagdating sa loan. So baka mamaya ang sa inyo is dapat below 3,000 or 5,000, hindi na pwedeng makapag-loan. Okay? So nasa inyong mga kamay, no, kung i-certify nyo yes or no. Pero if in the event naman na mag-no kayo, banggitin din natin, kausapin din natin ang ating employee, no, what's the reason behind? Bakit hindi pwedeng ma-certify yung kanyang salary loan? Okay? So then click submit. Then it will be submitted to SSS for processing na. For the submission of sickness notification naman, enter lang natin yung required information. Yan, SS number, member name, confinement start date, yung claim type, ayan, makikita nyo dito, pwede na rin anong claim type niya, SS or EC or both ba? Saan yung confinement location niya, home or hospital ba, ilang days, and PRC ID number, ito po yun sa doctor. Okay? So, machi-check namin dyan kung talaga bang licensed doctor yung nag-check. And then, click mo lang yung add and then lalabas na dito sa baba yung inyong nilagay na information. So, dito para malinaw lamang sa lahat, no, itong sickness notification para lang maiwasan na ma-late tayo ng filing, lalo na kung home confinement. Okay? Doon sa sickness notification natin ngayon, siguro alam na rin natin, no, na napahaba kapag home confinement, no, hanggang 60 days pwede tayong mag-notify from employee to employer and another 60 from employer to SSS. Pero para at hindi yun magiging dahilan para mabawasan or ma-reject ang inyong claim, no, kasi nga pinahaba sa ngayon lamang po dahil nga nasa COVID-19 pandemic situation tayo. Pero kung nasa natural tayo, kumbaga walang naging pandemic, ano ba yung pinaka-regular na process talaga, 'di ba? Kapag home confinement, kailangan i-notify ni employee sa employer within after 5 days, no? And then after 5 days ulit kailangan ma-notify naman ni employer si SSS. Okay? So, makaka-receive din tayo dito na you have successfully submitted your sickness notification. So, ilang employee ba? And then, anong company? And yung transaction number. So, please always take note of your transaction number. Kung ano man is meron kayong basehan, no, na ito yung naging transaction number namin. And don't forget to download the transmittal list. So, ano ba itsura ng transmittal list? Ito po siya. So, ito ay kasama kapag ipapasa nyo na yung sickness notification sa branches. So, syempre, kasama na dyan yung mga medical records, lalo na kung hospital confinement, di ba? May mga medical records tayo dyan. Kailangan kasama na yan sa pagpasa. Okay, for the submission naman ng maternity notification, ayan, so under e-services, meron tayong submit maternity notification as employer dito. So kung sa mga employee natin, baka may mga nakikinig ngayon, may mga employee natin, dapat ang magsasubmit ng inyong maternity notification is your employer. So paano nila gagawin yun? So unang-una, kailangan i-add nila yung employee from list. So, ilagay nila yung SS number, expected date of delivery, and then yung allocation of maternity leave credit. So, pag-uusapan natin yan mamaya kung paano ba yan. Ito. So, yung employee allocation, ilalagay natin dito kung ilang days ba ang i-allocate mo and kanino ba siya. So, merong dalawang option dito, the child's father or the alternate caregiver. So, once again, si SSS kasi hindi naman namin hinihinga ng marriage contract, no, kapag maternity. So, ang nilagay namin instead of legitimate spouse is the child's father. So, kung siya yung child's father, ilagay mo. But in lieu of child's father, sabihin na natin on the time na manganganak ka, wala pala siya sa tabi mo. Kasi nga, kaya nga tayo mag-allocate para at least siya yung makasama mo, no, sa time na yon. Iba pala yung mga kasama mo, alternate caregiver pala. Sino ba sila? Pwede sila yung relative natin within the 4th degree of consanguinity. O kaya naman, baka naman meron ka ngayong current partner living in the same household, no? So, dito sabi nga natin kahit LGBTQ+, hindi po namin questionin yan. Okay?
So, if in case naman na ayaw mong mag-allocate, gusto mo sa'yo lang talaga yung sabihin na natin 105 days. So, pwede mo rin pindutin itong employee wants to avail of the SSS full maternity benefit. Pero once again, itong allocation is not on top pa. Ito yung tinatawag nating PASA leave. Ayan. So, ibig sabihin, kapag nag-allocate ka, ibabawas yun sa 105. Hindi siya on top of your 105. Okay, so if in case naman na mapansin ng employer no na may mali pala o kaya naman biglang bago mag-notify nagbago yung isip nitong si employee no. So pwede naman niyang i-delete from list. Okay, so makikita rin natin dito no, record successfully removed from list. So dito natin gagawin 'yon. Okay, so pwede natin i-edit kung ang problema lang naman is yung pangalan, ganyan, o kaya naman may konting naging problem lamang. Pero kung talagang i-delete na natin, ito po yung kailangan nating pindutin. Okay, so nung nilagay naman ni employer itong SS number ni employee, napansin naman sa system na hindi pala siya employee ng reporting employer. So makikita natin dito na member is not an employee of the reporting employer based on the SSS record. So check natin maigi yung mga nilalagay nating details, no? Kasi kahit isa lang ang magkamali dyan sa SS number, maaaring ibang tao na yan or baka wala pa talagang ganung SS number. So check natin maigi yan. Ayan. So kung kumpleto naman na yung details, correct na lahat, so kung gusto niyo nang i-submit yung list of employees for maternity notification, kailangan lamang nating pindutin itong nasa pinakababa, submit list. And then makikita na natin yung list of reported employee for maternity notification. So nakasulat as remarks dyan is makikita natin dyan, baka may mga rejection reason, baka merong na-submit mo na raw pala tulad nito, you have previously submitted maternity notification with the same expected delivery date. So, dyan pa lang makikita na natin kung nag-push through ba yun dati. Ayan, kasi yung iba medyo yun yung nagiging problema, baka daw nag-hang yung system, so di nila alam baka kung na-submit ba nila. So, dinoble nila ngayon. So, makikita na agad natin na ipo-prompt tayo ng system. So, print din natin siya. And then once na pinrint natin, nandito po yung ating transaction number. Ayan, baka di natin napapansin yan. The system will send an email to the employer and employee. So both po makaka-receive ng email from SSS. Okay, so nandito yung makikita nyo. Ilan ba yung employee no, na ninotify nyo kay system. And for posting, sino-sino sila. And then dito naman is yung mare-receive ng employee. Okay, so ngayon naman, paano ba mag-submit ng loan collection list or the ML2? So first, you need to download the LMS file generator. So for Windows XP 2000 and Millennium ito. So pwede kayong mag-create collection list online or upload collection list. So, for the create collection list online, ang kailangan lamang is enter natin yung bank payment details. Okay, so the receipt TR date, receipt number, case sensitive ito. Ayan, and then the amount up to 2 decimal places lamang. So, click natin yung okay. If upload collection list naman, paalala lamang po, lalo na sa receipt number, no? Kasi yung iba dyan, ang nilalagay lang is the number itself. So, kasama po dapat yung alphabet, yung letter. Okay, yung dalawang letter na nasa dulo. So, kasama po yan sa ating pagre-report. And then, up to 2 decimal places lang din. Then, attach file. Okay, so, para ma-upload yung file, click lang natin yung OK to continue. So, once na successful na yung pag-upload natin, no, makaka-receive din tayo ng email that you have successfully uploaded your loan collection list to SSS for anong company. And then, ito yung transaction details. So, makikita natin dito yung receipt number, the amount, and the applicable month.
For submission of contribution collection list naman, you need to download the R3 file generator. So ito yung para sa mga employer natin na hindi monthly no nakakapagbayad. So siguro nag-penalize na sila kaya hindi matanggap no dito sa PRN natin. Kasi sa PRN kailangan religiously talagang monthly is nakakapagbayad ka. So pwede rin kayo mag-create collection list online and upload collection list. Sa create collection list online, so lagay lang natin yung bank payment details. And then once again, up to 2 decimal places only lang. Ano? Ayan. So, note lang natin dito na please advise your employees to visit our nearest branch to update correct any discrepancy in employee name if in case. Okay? So, i-click natin yung I certify that the information indicated herein are true and correct. And then click submit. Ayan. So, upload collection list naman. Ayan, ganun pa rin po. Lagay natin yung bank payment details, receipt number, and amount paid for. So, lagi natin tatandaan up to 2 decimal places lamang ito. Then, browse nyo kung saan yung file na isave, no? And then, upload. So, once na in-upload na natin, click lang natin yung OK to continue. So, makaka-receive din tayo ng email of confirmation na successful na yung pag-upload ninyo. Ano yung transaction number, receipt number, applicable month, and magkano ba ito? Okay, so ngayon pag-uusapan natin lastly yung payment reference number. So, I believe karamihan, kung hindi man lahat, ng employer natin is ginagamit na itong payment reference number. So, there are 3 options. Papaliwanag natin lahat yan. May option 1 tayo. Ito yung tinatawag namin online. No? Ibig sabihin, magka-create ka ng collection list from the SS list. Pero dahil first time, sabihin natin first time mong gagawin, start from scratch tayo. Isa-isahin natin yan mamaya. Well, sa option 2 naman, kung familiar tayo dun sa R3 file generator nga dati, ayan, so offline naman siya gagawin, but then, babalik din tayo, no? Mag-download pa rin tayo or i-upload pa rin natin yung mga list na yon through online. So at least, ang kagandahan nito is ma-verify pa rin kung tama ba yung mga details. And then sa option 3 naman, this is for those employers na sobrang dami ng employee niya. Mahirap na mag-register online kasi baka bumitiw, di ba, yung internet. Sa option 2 naman, sa sobrang dami, nakakapagod naman na i-encode. So sa option 3, dito naman po is gagamitin natin or kakailanganin natin yung IT ninyo, no? IT specialist. Though madali lang naman yung mga SSS file format requirements. So, yun yung pag-uusapan natin today. So, for the option 1, paano ba gamitin ito? Unang-una is select records from the SSS list. So, sabi nga natin, build records from scratch tayo. So, kung hindi pa available, makikita natin the system will display message your list yielded 0 results. So, click lang natin yung add record to add employees under the add record page. And then, encode natin yung correct SS number. And then, pag in-encode natin to, lalabas na agad yung pangalan. Ayan. So, automatic na siya. So, dyan pa lang, check na natin, tama kaya yung SS number na ipinasa sa amin or ibinigay sa amin itong si employee. Kasi minsan yung mga employee na tayo na sa sobrang excited siguro nila at ayaw nilang mawala pa yung trabaho sa kanila. Ipinapasa nila minsan yung alam nila SS number ay yung kay kuya na lang muna para lang makapag-go through na ako dito sa aking trabaho. So mali po yun na. So dapat po i-check natin maigi. So next, encode monthly compensation. Once again, monthly compensation ang ilalagay natin dito. So hindi na natin kailangang i-check pa kung saan siyang monthly salary credit nabibilang kasi automatic na aayusin ng system namin yan. So next, click add record button to enter another employee. And then kung tapos naman na, lahat na is na ilagay, click save records na lang to go back to the record selection page. Okay, kung mag-edit naman tayo ng employee record, so there are changes to be made. Pwede mong i-edit yung record sa contribution collection list summary.
And then click the contribution list details. So pwede nating i-edit yung employees compensation. And then click the pen icon kung newly hired ba siya, employed, or terminated employee. So click nyo lang the Save Changes button after updating. So kung nagagamit natin itong sa PRN, no need na mag R1A pa tayo, mag-pass pa tayo ng na wala na si employee doon sa inyo dahil siya ay terminated employee na. Ayan. Pero ang pagkakaiba niya, no, dito naman kung sa loan naman kailangan pa rin po. Yun lang din yung i-clarify natin kasi kailangang ipasa yun sa ating MLOAS para matanggal siya doon sa record ninyo. Okay, so confirm this in the record selection page after entering the employee record. So, i-display na ng system yung record list for final review. Ayan, so click the checkbox before. Ayan, I agree that the above listed employees will be the basis for my contribution statement. So, ibig sabihin lahat ng yan yung mga babayaran mo. Then, click submit. So, click prepare collection list para ma-prepare natin yung contribution statement. And then, kung hindi naman, sabi naman, biglang naisip niya, naku, hindi pala kakayanin ngayong month na mabayaran ko ngayong date na to na mabayaran ko to. So, gagawin ko, generate partial collection list muna. So, paano ba mag-create ng partial collection list? So, click natin yung collection list details. Yun ay makikita natin sa contribution list summary page. Then under employee details, click natin yung create partial list. Ayan, sa lower part of the page. In the partial collection list page, move natin yung names ng employees. So, dito ang sample nito, tatlo sila dito, dalawa sila dito. And then, lilipat pala natin. Ito na lang munang si De La Cruz ang babayaran ko. Okay, so, ito lang ang pipindutin natin. Kung mali naman, balik natin. Ayan. Or kung marami yan, gusto nyo itong lahat pala is bayaran na lang. Bigla nagbago kayo isip, no? Or binalik nyo, medyo may problema pala sa isa. So, wag muna. So, yan ang pwede natin gawin dito sa prepare partial list. Okay? So, click lang natin tong prepare partial list button to create partial collection list. So, once prepared, ito ay once na pinindot nyo na yung prepared na yun, contribution statement is final na and due for payment na siya. So, click mo lang yung download para ma-download yung prepared collection list. Then, the employer will be asked to select how to receive collection list. So, bakit nga ba meron pang tatlo? Download, email, or download and email. So, may we suggest na ang pinaka importante dito is the download and email if in case para at least meron pa rin kayong copy. Pero if in the event lang na baka yung gumagawa medyo nagka-problema yung net, lalo na ngayon naka-work from home tayo, yung iba pumunta sa mga computer shop. So kapag di-download nila to, may risk na makita or ma-access ng iba. So ang gagawin na lang nila, i-email nila. Okay? So lagi kayo binibigyan ng option, nasa inyo yun kung ita-download nyo, i-email lang or download and email. Pero kung kayo naman is nasa safe na lugar, so pwedeng download and email na lang ang ating gamitin. So print the contribution statement summary for payment and validation ng aming SSS teller and payment partner. So kung saan man kayo makakapagbayad. So the contribution statement details may be printed for file or reference. So, option 2 naman, kayo na kasi yung sa option 1, through online lahat ng mga ginawa natin. Ngayon sa option 2 naman, so sabi ko nga kanina, para siyang yung R3 file generator. So, offline muna natin siya gagamitin. Click lang natin yung download editor and install the AMS CCL file editor program in your computer. So, once na na-install na ito, enter employer number and branch code and click login. So, ang default branch code natin is 000. Ayan. Pero kung kayo po ay naka-decentralize, baka marami kayong mga branches
all over the world or nationwide. So meron po yung mga branch code na nakalagay sa inyo. Pwede maging 001, 002, 003 or so on. Okay? And then on initial login, ipoprompt kayo ng CCL file editor na i-enter yung header information. So i-fill nyo yung employer name and click save to proceed. So, click record to enter employee details. So, ang kailangan yung i-enter na employee data is the SS number and then yung full name nila and then salary and employment status. For newly hired employees, kailangan yung i-click yung calendar. Kailangan yung i-click yung calendar icon and select hiring date. Then, enter employee's position. Then, click save button. Okay, so yung amount for Social Security and Employees Compensation, tulad ng sinabi ko kanina, automatically computed na siya based sa employee's monthly compensation. So, click add record lang to enter next employee details kung may mga idadagdag pa tayo. So, to create contribution list, click the create full AMS list icon or create partial list. Ayan. So, yan yung binanggit ko kanina. Babayaran nyo na ba lahat or partial muna? So, save generated text file to the destination folder. So, kung gusto nyo i-save sa inyong document ba o meron ba kayong hard drive, diba? Doon nyo pala isi-save. And then, para ma-upload yung employee list in the employer's my.sss online account, AMS billing, click nyo lang yung upload employer list from the contribution collection list summary. Then, click nyo yung choose file button and open generated text file from the AMS CCL file editor. So, i-click nyo lang yung upload para mag-continue. So, makikita natin dito na the system will display message file has valid records. Click here to view your billing statement. Ayan. So, ito na yung dahil kanina ginawa natin siya through offline, no? Ito naman, i-upload na natin through online, no? Lahat ng mga ginawa natin kanina. So, click prepare collection list to prepare contribution statement. And then, kung magbabayad naman kayo through batches, yung kanina binanggit ko, yung generate partial collection list. So, once prepared, final and due for payment na ito. So, mamimili ulit kayo kung ida-download ba email or download and email. Okay, so pwede nyo na ma-print yung contribution statement. And then, once again, the contribution statement details may be printed for file or reference. Ayan. So, sana medyo naging malinaw sa inyo paano ba kapag through online, paano ba kapag offline muna bago ko i-upload. Kasi sabi ko nga po ang kagandahan nito, tulad na nabanggit kanina, is yung system na yung nag-check, no, kung anong MSC ba ang ilalagay nyo na lang is the monthly compensation. And then, once na in-upload nyo naman, kahit offline siya sa simula, in-upload nyo lang sa system, ma-check pa rin natin yung record kung tama ba yung SS number versus dun sa babayaran yung tao. Okay? So, for the option 3 naman, so create CCL using SSS file format requirement. So, upload natin yung employer prepared list. Ano ba yung specification na kailangan? So, kung makita natin, madali lang naman siya. Basta ang lagi lang namin nilalagay dito is hindi valid yung mga characters na ito. So, kung mapapansin nyo, no, sa mga computer programs, kadalasan yan yung nakasulat. And then, all characters must be in uppercase. And then, kailangan nakasave or generated siya as plain text. And then, data must be semicolon right null if no value is applicable. Kasi minsan may mga nakalagay dito na suffix. O, diba? Hindi naman lahat po is may suffix like junior, deferred, diba? Yung mga ganun. So, lalagay natin doon is null. So, ito yung sample contribution list. Ano-ano ba yung mga kailangan natin ilagay? So, sa letter A, ito yung employer ID number. And then B, branch code. Next is the employee's SS number. And then the last name, first name, and suffix. And then middle initial, monthly salary, remark, hiring date, and position. So, yan lamang po yung mga kailangan nating ilagay na details.
So, in the employer's my.sss online account, once na nagawa na natin yan, click upload employer list from the contribution collection list summary page. Click nyo lang yung choose file button and open the generated text file from the EMS CCL file editor. So, click nyo yung upload button to continue. And then, makikita natin yung new page. Nakalagay dyan na file has valid records. Click here to view your billing statement. So, click natin yung prepare collection list. And then, once again, kung partial lang yung babayaran, yung tulad ng binanggit natin kanina kung paano gumawa ng partial collection list, no, ganun muna yung gagawin natin. So, once prepared, this is final and due for payment. So, click nyo yung download para ma-download yung prepared collection list. And then, pipili ulit kayo sa tatlo kung i-download nyo ba, i-email or download and email. So, yan yung 3 options natin, no? Ipiprint na rin natin and then it can be printed for file or reference. Okay, so yan yung 3 options natin para gumawa or magpasa ng ating mga binayaran, no? Yung sa PRN natin as employer. Pero paalala lamang namin that the AMS Billing Online implements a 5-day lock-in period. Okay, so kung mapapansin nyo, minsan may nagpo-prompt that the system is busy preparing your data for the next collection period. Okay, so kapag ganun, yung first 5 days, no, nitong month, naka-lock in muna siya, and then on the 6th day, mag-generate naman ng collection list para sa month naman ng, sa sample natin is April 30 payment deadline niya for the month of March, so May 1 to 5 ang naka-lock in. And then for the May 6, gagawa naman ng collection list for April. Okay, so ganun po mag-register and ganun gamitin yung ating employer account sa my.sss. Pero if in the event, no, na talagang kailangan talaga, sabi ng iba, naku ma'am, kailangan ko ng mapasa yan sa SSS kahit na ngayon meron tayong COVID-19 situation. So, paano ba mag-file ng benefit application? So, under our SSS advisory, no, meron tayong Dropbox na tinatawag. So, paano po ba siya gamitin? Ayan, in the interest of public health and safety, meron po tayong no-contact Dropbox system. So, pwede lamang siya magamit from 9 a.m. to 2 p.m. So, syempre, kailangan pa rin natin gumamit muna ng ating online kasi da-download natin yung benefit or loan application form from the SSS website and accomplish as required. So, please ensure lamang po na up-to-date ang ating contact numbers and email addresses para if in the event na may kailangan, no, na mga dokumento pa, is ma-contact namin agad kayo. So, place these photocopies inside a long brown envelope together with your contact details. So, 1 benefit or loan application per member lang per envelope. So, next with the marker or pentel pen, ang ilalagay lamang sa front ng envelope is the type of benefit claim and the name of member. So, wag na wag tayong maglalagay ng SSS number outside the envelope. And then yung envelope na ito ay i-drop natin sa box placed in front of the SSS branch office entrance. So, observe lang natin yung proper social distance, no, when approaching the box. So, after ma-drop niyo yung envelope, we request you to leave as soon as possible. Okay, so a designated SSS staff shall bring in the box periodically kasi i-check nila syempre yung mga submitted documents and ipoprocess nila accordingly. So tulad na nabanggit ko kanina, kung may additional documents pa na kailangang i-submit, ina-notify naman namin kayo. Pero this may take a few days depending on the volume of applications received. Okay? So, kung hindi naman talaga kinakailangan pa na pumunta talaga sa SSS at baka naman mag-i-inquire ka lang for the online transaction o kaya naman pwede naman namin masagot through online, no? Meron kaming mga paraan sa pakikipag-ugnayan sa SSS. So,
Habang kasalukuyang naka-skeletal operations, kami available lamang sa mga sumusunod na communication channels. So, unang-una, SSS website at my.sss for inquiries and selected online transaction po ito. Then for the text SSS for inquiries, tulad na nabanggit ko kanina sa simula pa lamang. Then the SSS mobile app. Ayan, so kung wala po tayong laptop sa bahay, ang gamit natin is for inquiries and selected online transaction, pwede natin gamitin si mobile app. Then for inquiries naman, 7917-7777, this is automated response po. And then SSS emails naman po for general inquiries, payment reference number, and electronic or service facilities, meron po kami mga email para dyan. And then for inquiries din po, meron tayong mga SSS social media accounts. So isa na dun syempre yung sa Facebook, no? Kaya like our page lamang po, Philippine Social Security System or the SSS-PH, para sigurado po kayo may maliit na checkmark dun na nakalagay verified page. Ayan. So once again, wag lang po natin ilalagay, kahit nagtatanong tayo, wag natin ilalagay SS number. Sabi nga namin, this is for your safety na rin. May Data Privacy Act tayo. Okay, so tanong lamang po kayo doon ng question niyo and then sasagutin naman din po namin kayo.